Magandang araw po sa iyo, Sir Casper. Ako nga pala si Ben. Gusto ko lang ibahagi ang karanasan ng isang kaibigan ko na isang aswang. Sinabi naman niya sa akin noon na pwede kong sabihin sa iba ang kanyang naging karanasan. Tawagin na lang natin ang aking kaibigan sa pangalang Arnaldo. Bali, isusulat ko po ito sa point of view ng aking kaibigan para mas malinaw na maintindihan ng tagapakinig ninyo. Bali, hindi nila totoong pangalan ang ilalagay ko. Isipin nyo na lang na si Arnaldo ang nagkwento sa inyo. Balik tayo sa intro. Magandang araw sa inyong lahat. Hangad ko ang kabutihan sa inyong mga kalagayan. Ako nga pala si Arnaldo. Lumaki ako sa lugar ng Marinduque. Nangyari ang karanasan kong ito taong 1994. Nakilala ko ang aking asawa na si Bianca nang mapadpad ako sa Capiz dahil taga doon ang napangasawa ng aking tiyuhin. 2 taon kami nang malaman ko na isa siyang aswang. Nang ikasal kami, umuwi kami sa amin. Galit na galit si nanay dahil nagpakasal kami nang walang abiso. Kailangan kong gawin dahil mapili si mama sa babaeng mapapangasawa ko. Lalo at may kaya ang aming pamilya. At nalaman din ng mga magulang ko na aswang ang napangasawa ko. At dahil nga aswang ang asawa ko, hindi siya tanggap ng mga magulang ko. Kaya napalitan kaming umalis sa amin at magpakalayo-layo. Natatandaan ko pang sinabi ng aking inang si Marisa. Walang naidudulot na mabuti ang pagsuway sa magulang, Arnaldo. Anong mapapala mo sa aswang na iyan? Kahit sabihin man na mahal ka niya at mabait ka, aswang pa rin iyan. Kung hindi niyo siya tanggap, Nay, walang problema doon. Aalis na kami rito. Kinuha ko ang mga maleta na naglalaman ng aking mga gamit at umalis kami roon. Kahit nalaman ng nanay ko na aswang si Bianca, hindi naman nila iyon ipinagkalat sa iba. Kung saan sana kami nagpunta noon para lang makasurvive sa araw-araw. Patawad, mahal. Dahil sa akin kaya itinakwil ka ng mga magulang mo. Hinawakan ko ang kamay ng aking asawa at sinabing wala siyang kasalanan. Desisyon ko iyon dahil mahal ko siya. Hindi ang aking magulang ang magdidikta kung sino ang gusto kong makasama sa pagtanda. Pansamantalang tumuloy kami sa kung saan-saan na mumurahing bahay sa kalapit na bayan. Natutulog kami noon nang tignan ko ang ipon ko. Maliit na lamang iyon, kaya kailangan kong maghanap ng trabaho. Pero lumipas ang ilang araw, wala akong mahanap na trabaho. Hanggang sa napadpad kami sa isang baryo sa dulong bahagi ng Marinduque Island. Pagbungad namin, sinalubong kami ng kanilang kapitan del baryo. Mabuting tao ba kayo? Iyon kaagad ang tanong sa amin ng matanda na siyang kapitan del baryo. Wala po kaming masamang intensyon. Nandito po ako para maghanap ng trabaho dahil kailangan po namin ng mag-asawa. Pinalayas po kasi ako ng aking mga magulang dahil hindi niya tanggap ang relasyon naming dalawa. Pinakita ko na wala akong dalang armas para pagplanuhan sila ng masama. Tinignan kami mula ulo hanggang paa. Tumango ang matanda at sinabing sumunod kami sa kanya. Pinatuloy kami sa isang kubo. Ito muna sa ngayon ang tutuluyan ninyo. Ang trabaho naman na maibibigay ko ay maging isang magsasaka. Bukas pupuntahan din kita rito at sasamahan kita sa magiging trabaho mo. Labis-labis ang pasasalamat naming mag-asawa sa matanda. Natulog kaming mag-asawa na payapa at may panibagong pag-asa. Kinabukasan nga dumating nga ang kapitan del baryo at sinamahan kami sa bukid kung saan ako magtatrabaho. Pinakilala niya ako sa mga naroon. Magiliw naman nila akong tinanggap. Nang araw na yon, ay nagsimula na din ako magtrabaho.
Naiwan naman sa kubo si Marisa para mag-isikaso sa bahay. Masayang kasama ang aking mga katrabaho hanggang isang araw. Nabalitaan na lang namin na may kumakalat na sakit na hindi matukoy kung saan ang galing. Nagkakalibanga daw ang ilan at karamihan ay mga bata. Hanggang sa biglang sinabi ng aking asawa, "Gagamutin ko sila." Iyon ang nasambit ni Marisa nang minsan kumakain kami ng hapunan. May kakayahan ng asawa ko na manggamot. Namana niya sa kanyang lola na isang albularya ng mga aswang. Madalas nang gagamot din ng tao. "Sigurado ka ba, mahal? Paano kung hindi mo sila mapagaling? Baka mamaya magalit pa sila sa iyo at sasabihin na nagpaasa ka lang. Alam mo naman ang mga tao, tumulong ka na nga. Ikaw pa ang magiging mali." Ngumiti ang asawa ko at sinabing kaya niyang pagalingin ang mga ito basta magawa sa tamang proseso. Wala na akong nagawa kundi ang pumayag sa gusto ni Marisa. Kaya nagsimula siya sa pinakabata na nadapuan ng sakit, ang 1 taong gulang na anak ng isa sa mga kasamahan ko. "Sigurado ka ba na kaya mong pagalingin ang anak ko?" "Bigyan niyo lang ako ng ilang minuto para pagalingin siya. May banaba rito, kailangan ko yun." Tumango naman ang katrabaho ko at nagtungo sa kapitbahay. Nang makakuha, ibinigay iyon sa aking asawa. Inutusan ni Marisa na pakuluan ng dahon. Pagkatapos, dikdikin ang dahon na sinunod naman ng asawa nito. Inilabas ng asawa ko ang isang botelya na naglalaman ng likido na siyang ginagamit na lana para hilutin ang bata. Mabisa iyon dahil puno iyon ng orasyon. Ibinigay ang katas ng banaba at pinatakan iyon ng aking asawa. Ganoon din ang dinikdik na dahon at ibinalot sa panyo. Nagsimula ng hilutin ng aking asawa ang bata. Habang inihilot, nag-uusal siya ng orasyon at nakapikit ang mga mata. Umiiyak ang bata sa sakit pero kailangang tiisin hanggang sa bigla na lamang itong naduwal. May lumabas na itim sa bunganga nito at may mga gumagalaw pa. Mabilis naman na binigyan ng tubig ang bata para magmumog. Pagkatapos niya iyong inumin, isinunod ang pinakulong halamang gamot at iyon ang ipinainom sa bata. Tsaka nilagay ang dinikdik na dahon sa tiyan nito at binalot ng tela. "Palipasin ninyo ng 2 araw at kapag gumaling siya, sabihan niyo ako." Nagpasalamat ang mag-asawa kay Marisa. Babalik daw siya pagkalipas ng 2 araw para tignan ang kalagayan ng bata. "Malaki ang tiwala ko. Naggagaling ang bata," sabi ko habang pauwi kami ng bahay. "Gagaling siya at kapag gumaling siya, tutulungan ko ang ibang may sakit na gumaling." "Marisa, hindi mo kailangang gawin to." Sinabi ng asawa ko na ginagawa niya iyon para tumanaw ng utang na loob sa mga mamamayan. Kung hindi dahil sa kanila, ay wala sana akong trabaho at wala kaming tutuluyan. Kaya wala akong nagawa kundi ang pumayag na lang. Lumipas ang 2 araw at nagpunta sa aming tinutuluyang kubo ang kasamahan ko at sinabing magaling na ang kanyang anak. Nang malaman iyon ng mga kasamahan ko, nakiusap din sila na kung pwede ay pagalingin din ng aking asawa ang kanilang mga anak, asawa o kamag-anak na nagkasakit. Pumayag naman ang aking asawa. Nung mismong araw din na iyon ay nanggamot ang aking asawa sa mga may sakit. May mga nag-aabot ng pera katulad ng isang matandang babae. "Wala pong bayad ito, Nanang. Libre po ito." Niyakap na lang si Marisa ng matanda at nagpasalamat. Kinagabihan, nagpunta sa kubo ang kapitan del baryo. Kasama niya ang mga iilang opisyal ng baryo. Pinatuloy namin sila at ipinaghanda ng kape.
Marahil ay nagtataka kayo kung bakit ako narito. Hindi lihim sa akin ang ginagawang panggagamot ni Marisa sa mga mamamayan ng baryo. Ngayon, may iaalok ako sa inyo. Ano po yun, Kapitan? Dahil magaling sa panggagamot ang iyong asawa, mas maganda na pagkakitaan natin ito. Para sa ganun ay kumita kayo at bilang pinuno ay dapat may buwis kayo roon. Hindi ko nagustuhan ang sinabing iyon ng Kapitan. Sinabi namin na hindi namin pinapabayad ang serbisyo naming dahil libre lamang iyon. Natawa naman ito at naglabas ng baril ang isa sa mga kasamahan niya. Sabay itinutok sa amin. Kaagad na itinaas namin ang aming mga kamay. Ano ang ibig sabihin nito, Kapitan? Nakaramdaman ng takot pero kailangan kong maging matatag para sa asawa ko. Hinila ko siya at inilagay sa aking likuran. Tinulungan ko kayong tumira dito sa baryo at binigyan ng trabaho. Tapos ngayon, ayaw ninyong gawin ang gusto ko. Wala kayong utang na loob ha? Hindi po sa ganun, Kapitan. Hindi dahil sa wala kaming utang na loob. Nakita niyo naman ang ginawa namin, di ba? Pinagaling namin ang inyong nasasakupan. Pero tawa ko at may pangangailangan. Kailangan ko ng pera. Susundin ninyo ang utos ko o papatayin ko kayo. Sige, mamili kayong dalawa. At wala na nga kaming nagawa kundi ang pumayag kaysa patayin kami. Bago sila umalis, sinabihan kami na huwag tatangkaing tumakas dahil may nakabantay na ng mga opisyalis sa boundary. Niyakap ako ng aking asawa at humingi ng tawad. Dahil kung hindi sana siya ng gamot, hindi sana mangyayari sa akin iyon o sa amin. Sinabi ko na wala siyang kasalanan at hindi naman niya alam kung ano ang mangyayari. Kailangan na lang natin sundin siya o kaya maghahanap ako ng tiyempo para makatakas rito. Kinabukasan ay nanggamot ang aking asawa at sinabing may bayad iyon. At dahil sa kagustuhang gumaling ng mga tao na may mga dinaramdam, napilitan silang magbigay ng pera. Nang matapos ang panggagamot, ibinigay namin ang bahagi ni Kapitan. At nang makaalis sila, nakita ko ang pagbabago ng anyo ng aking asawa. Niyakap ko siya. Mahal, kumalma ka. Walang maitudulot ng mabuti kung galit ang paiiralin mo. Kinuha ko ang gamot niya na nasa botelya at pinainom iyon sa kanya para kumalma. Hindi ko matatanggap na ganito ang gagawin nila, na sila ang nakikinabang sa ginagawa ko. Gusto ko silang patayin, Haldo. Hinawakan ko ang kanyang kamay at sinabing hindi maganda ang gagawin niya. Kumalma naman ito at naghapunan na kami. Pagkatapos ng hapunan ay nakatulog na kami kaagad. Nagising ako ng bandang madaling araw na. Nawala sa tabi ko si Marisa. Tumayo ako at lumabas ng bahay pero wala siya roon. Hanggang sa nag-ikot-ikot pa ako. At di kalaunan, nanlaki ang mga mata ko. Nang nakita ko sa di kalayuan ang isang aswang na walang sawang pinaslang ang dalawang lalaki. Nagtago ako sa isang puno at kinalma ang sarili ko. Sumilip ako ngunit gano'n na lang ang gulat ko nang makita ang asawa ko na naglalakad babalik. Lumabas ako sa pinagtataguan ko. Nagulat siya nang makita ako at saka umiyak. Humihingi siya ng tawad. Nadala daw siya sa bugso ng damdamin. Ayos lang iyon, Marisa. Nandito lang ako sa tabi mo at hindi kita iiwan. Umuwi na tayo at maghugas ka. Kinabukasan, naging usap-usapan ang nangyari sa dalawang opisyalis. Nawakwak ang dibdib at tiyan. Kaagad na nagpatawag ang kapitan ng pagpupulong. May nakapasok na aswang dito sa baryo natin. Galit na sabi ng pinuno. Hindi nila kami mapagbebintangan dahil tumutulong kami sa mga mamamayan.
Kaya inuutos ko na bantayan ninyo ang bawat sulok ng baryo at ang mga kalalakihan. Kung may oras kayo, maglibot-libot kada gabi. Kayo mga nasa bahay, maglagay ng pangontra sa inyong bahay at magsunog ng gulong sa labas. Magbantay kayo para wala nang mabiktima pa ang aswang. Kinausap ko ang asawa ko noong nasa bahay na siya. Mahal, alam mo na siguro ang balita, di ba? Kailangan mong kontrolin ang sarili dahil hindi ko natuloy ang sasabihin ko. Dahil biglang pumasok si Kapitan at sinabing may gagamutin ang asawa ko sa kabilang sityo. Sumama ako. Marami na namang nagamot roon ang aking asawa. Gaya ng dati, hati ang komisyon namin kay Kapitan. Kinagabihan na, kinausap ko na ang aking asawa na huwag nang gagawin ang ginagawa nito noong isang gabi dahil lubhang mapanganib pa. Pero hindi ko mapigilan ang sarili ko, Arnaldo. Ginagamit tayo ng matanda at ng kanyang mga tauhan. Hindi rin naman ako sang-ayon sa ginagawa nila. Pero wala na akong magagawa. Kailangan na nating sumunod kung ayaw nating mamatay. Kaya mas mabuti na sila ang papatayin natin. Marisa, huwag mong gagawin yon. Gagawa ako ng paraan para makatakas tayo rito. Pakiusap. Huwag mo na ulit gagawin iyon. Ayaw ko mawala ka sa akin. Hindi nagsalita ang asawa ko, kundi tumango na lamang. Muli, kinabukasan, ay may namatay na naman na opisyalis. Nagtataka na ang mga tao dahil puro opisyal ang punteriya ng aswang. Kaagad akong umuwi ng bahay at tinanong iyon sa asawa ko. Oo, ako ang pumatay sa kanila para wala ng opisyal ang kapitan. Hanggang sa napatingin kami sa pintuan na bigla iyong bumukas. Naroon ang asawa ng katrabaho ko at narinig ang mga sinabi ni Marisa. Isa kang aswang? Tanong niya. Lumapit ako sa kanya at nakiusap na huwag kaming isusumbong. Tinanong niya kung bakit iyon nagawa ni Marisa. Ginagamit ako ni Kapitan para magkukuha ng pera sa mga taong ginagamot ko. Wala kaming magawa dahil papatayin kami kung hindi namin siya susundin. Paliwanag ng asawa ko na wala siyang intensyon na pumatay roon. Talagang nasagad lang ang pasyensya niya dahil ginagamit siya. Nangako naman ang babae na hindi sasabihin ang nalaman sa kung kanino man, lalo na at si Marisa ang nagpagaling sa kanyang anak nang walang hininging kapalit. Lumipas sa mga araw na naging maayos naman ang lahat. Nang gagamot ang aking asawa at binibigyan ng hati ang kapitan. Subalit isang araw, dito na nagsimula ang bangungot naming mag-asawa. Kasalukuyan kaming kumakain ang aking asawa nang may marinig kaming sigaw sa labas ng bahay. Lumabas ka, aswang! Lumabas ka! Nagkatinginan kami ng aking asawa. Hindi namin alam kung paano nila nalaman. Nilapitan ako ni Marisa at ibinigay ang isang itak. Sinabihan ako na umalis na at siya ang lalaban sa mga tao sa labas. Hindi ako pumayag nung una. Hindi pwede, Risa. Hindi kita pababayaan na mag-isang lalaban. Kasama mo ako. Asawa kita at sasamahan kita. Hindi. Kailangan mong mabuhay, Arnaldo. Kasalanan ko ito. Ginawa ko ito kaya haharapin ko. Umalis ka na. Magpakalayo-layo ka o kaya bumalik ka sa inyo. Ako nang bahala rito. Kasalanan ko naman kung bakit ka napunta sa ganitong sitwasyon eh. Muli, may sumigaw sa labas at pilit na sinisira ang pinto hanggang sa marinig namin ang boses ng babae na nakakaalam sa pagkatao ni Marisa. Isinisigaw na wala kaming ginagawang masama dahil ang totoong may kasalanan ay ang kapitan. Bakit mo ako pinagbibintangan? Mas kakampihan mo ba sila na hindi mo naman kaano-ano kaysa sa akin na matagal na dito? Malay mo, nagsisinungaling lang sila. Sinabi pa ng babae na naging mabuti kami sa kanila.
Huwag kayong maniniwala sa kanya. Ako ang paniwalaan ninyo dahil ako ang kapitan. Malay ninyo, kaya lang sila nandito para pumatay. Lumabas na ako ng bahay sa likuran at nang lingunin ko ang aking asawa, unti-unting nagbago ang kanyang anyo bilang isang aswang. Naging malaking aso siya na kulay itim. Mas malaki kung ikukumpara sa normal na aso. Naglalaway siya at napakatulis ng kanyang mga ngipin. Umiiyak akong nagtungo sa malapit na puno. Nasaksihan ko kung paano niya pasalangin ang mga naroon gamit ang kanyang matatalim na ngipin at matutulis na kuko. Hanggang sa nakita ko ang pagbulwak ng dugo sa kanyang tagiliran nang saksakin siya ng kutsilyo. Kitang-kita ko kung paano nanghina ang aking asawa. Hindi ko kinayang nakita ko, kaya tumakbo na ako paalis sa lugar na iyon. Nang makarating ako sa daan, saktong may papalapit na truck kaya kumaway ako. Sa awa ng Diyos, tinulungan niya ako. Nanatili ako sa bahay ng lalaki ng 1 linggo hanggang sa magpasya akong umuwi sa amin. Tinanggap naman ako ng buong puso ng aking magulang at humingi ng tawad sa mga nagawa nila. Hindi ko na alam kung ano ang mga nangyari, pero ipinasa Diyos ko na lamang ang lahat dahil siya ang nakakaalam sa mga nangyari. Ilang buwan akong gulong-gulo ang isip kung paano nila lalaman kung isinumbong ba kami at kung bakit nangyari yon sa buhay ko. At hanggang dyan na lang ang kwento ni Arnaldo. Sa buhay, kahit gaano kabuti, kapag may nagawa kang mali, mawawala ng saysay ang mga ginawa mo at ikaw pa ang magiging masama. Minsan, ikaw pa ang binabaliktad. Kaya kung may matutunan man kayo sa kwentong ito, yun ay huwag agad magtitiwala sa mga nakapalibot sa iyo na kunwari ay mga kaibigan mo. At huwag ding umabot sa pagiging sakim para hindi hahantong sa pangit na resulta. At hanggang dito na lang po, maraming salamat.